May bago kaming kaklase, Grace ang pangalan at napakaganda niya. Grace, libre mo kami? Ha? Wala akong panlibre sa inyo eh. Pasensya na. Poor pala tong si Grace eh. Sigaw ni Yana, ang bully sa klase namin. Hi Grace, ako si Brina. Mayabang at masama talaga ugali niyan. Pulis tatay niya eh. Lagi niyang panakot. Madaming nagkakagusto kay Grace, di lang siya maganda, matalino rin. Kaya mas lalo siyang pinag-iinitan ni Yana. Minsan tinatalisod niya o kaya naman nilalagyan ng kung ano-anong bagay ang bag. Isang araw ay nag-away sila sa CR. Ano bang ginagawa ko sa iyo? Bakit mo ako laging naaway? Nananahimik ako dito eh. Kulang ka ata sa aruga. Wow! Ang lakas ng loob mo ah. Sino ka ba? Nagmamalaki ka dahil maganda ka? Hinggit ka ba? Sagot ni Grace. Kapal na mukha mong babae ka? Sigaw ni Yana pagkatapos ay sinampal siya. Bumawi ng sampal si Grace pero pinagtulungan siya nila Yana kaya nabugbog siya. Agad akong tumakbo para tawagin ang teacher namin dahil alam kong wala akong laban sa kanila. Pagkatapos ng araw na yun ay nagkita-kita agad ang mga magulang nila at parang walang nangyari. Isang linggong absent si Grace. Di na siya dinalapitan ng grupo ni Yana pero madalas pa rin silang magparinig sa kanya. Nang araw rin na yun ay nadula si Tisha, nabagok ang ulo niya at binawian ng buhay. Grabe ang iyakan sa classroom namin, lalo na si Yana dahil best friend niya ito. Pagkalipas ng ilang araw ay nadisgrasya naman si Brenda, binawian din ng buhay. Sobrang lungkot ng mga pangyayari. Pagkatapos ng 2 linggo ay si China naman ang nawala. Natatakot na kaming lahat dahil isa-isang namamatay ang kaklase namin. Isang araw ay nakita ko si Grace na may kinakalkal sa bag ni Yana. Grace, anong ginagawa mo? Bakit mo pinapakialaman ang bag ni Yana? Nawawala yung libro ko eh. Siya lang naman itong pwedeng kumuha nun. Nagduda ako kay Grace. Di na siya pinapansin ni Yana dahil nagluloksa ito dahil sa pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Kinabukasan ay di pumasok si Yana at binalita sa aming guro na binawian siya ng buhay. Nagtaasan ng balahibo ko. Natakot ako kay Grace. Pakiramdam ko siya ang gumagawa ng lahat ng ito. Lahat ng nambuli sa kanya ay namatay. At sa reaksyon sa kanyang mukha ay parang wala siyang pakialam. Naglagay ako ng sulat sa loob ng bag ni Grace. Ang nakasulat, alam kong ikaw ang gumagawa ng lahat ng ito. Tumigil ka na. Agad kong hinanap ang bahay nila Grace para kausapin ng kanyang nanay. Alam kong wala si Grace sa araw na yun dahil may practice sa school. Kaya lang, pagdating ko roon ay sarado ang bahay nila. Kaya sinubukan kong sumilip sa bintana. Nakita ko ang nanay